Totoo nga kayang para lang sa mga matatag ang magmahal ng isang strong, independent woman at NBSB o yung no boyfriend since birth. Dear Kuya Poy, ako po si Josh, 25 years old mula dito sa Manila. May girlfriend po ako, si Sky. Isang NBSB o no boyfriend since birth na babae, kaya alam ko pong napakaswerte ko na sinagot niya ako matapos ang isang taong panliligaw ko sa kanya. Bukod po sa strong ang personality niya, isa po talaga sa mga hinangaan ko kay Sky ay ang pagiging independent niya. At pagiging goal-driven din sa buhay. Alam niya po ang mga bagay na gusto niya at ang mga plano niya ay malinaw rin. Halos kalahating taon na po kami ngayon na mag-on, Kuya Poy. Pero habang tumatagal, ay para bang may hinahanap-hanap naman ako at gusto kong maramdaman mula sa girlfriend kong si Sky. Yun po ay yung pagdepende niya sa akin. Yung pagbibigay ng tiwala at yung maramdaman na may nagagawa ako bilang boyfriend niya para naman matulungan siya. Si Sky po kasi yung tipo ng babae na she got everything figured out. Hindi man umayon sa plano niya ang mga kagustuhan niya o magkaproblema, malalaman ko na lamang po ang tungkol dito kapag na-solve niya na pala. Never ko pa pong naranasan na humingi siya ng tulong sa akin, Kuya Poy. Dahil dito, mali po bang mapaisip kung boyfriend nga ba talaga ang tingin niya sa akin? Ang gusto ko lang naman pong maramdaman ay yung isa ako sa mga taong malalapitan niya sa mga panahong hindi niya nakaya o sumusuko na siya o kahit nga sa simpleng problema. Pero sa halos kalahating taon namin na mag-on, never ko pa po itong naramdaman mula kay Sky. Sa tingin ko naman ay hindi ako nagkukulang na i-assure at ipaalala palagi sa kanya na may boyfriend siya na hindi lang para sa lambingan, hindi lang para mag-provide ng kilig, kundi maaasahan niya rin sa tuwing may problema siya at gusto niya munang magpahinga at magpatulong din. Sa pagkakataon pong ito, Kuya Poy, alam ko naman pong mahirap sa part ni Sky ang mag-adjust na may boyfriend na siyang pwede niyang dependehan at masandalan anytime. Lalo't lumaki talaga siya na mag-isa at very independent at umaasa lamang sa sarili niyang kakayahan. Mahal na mahal ko po si Sky, Kuya Poy. Sa tagal na rin po namin sa relasyon na to, alam ko pong sa tuwing may problema siya o pinagdaraanan, ay never po niyang ino-open at i-share ito sa akin. Hindi rin naman po ako nagkukulang sa pagtatanong at pangungumusta sa nangyayari sa kanya o sa nararamdaman niya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung boyfriend ba ang turing niya sa akin. O baka naman wala lang talaga rin siyang tiwala sa akin. Baka akala niya ay hindi ko siya kayang matulungan. Kaya ang tanong ko po ngayon, Kuya Poy, papaano ko po kaya ipararamdam kay Sky na nandito lang ako palagi para tulungan siya? Na nandito ako bilang boyfriend niya na pwede rin siyang magpaka-vulnerable. At maaasahan niya naman ako anytime. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at umaasa ako na mabigyan niyo po ako ng payo para mas lalo akong malinawan sa medyo gumugulo ko na talagang isipan. Lubos na nagpapasalamat, Josh. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Josh tungkol sa kanyang very independent na girlfriend na si Sky na no boyfriend since birth pa pala.
Oo, kumbaga, bago sa kanya itong environment na meron kayo ngayon na pinagsasaluhan, ano, ang pagkakaroon ng boyfriend, ng girlfriend relationship. This is something new for Sky. Okay? Ayan. Pero, sige, dito na muna tayo, Josh, sa pinoproblema mo na para bang hindi ka kailangan. Di ba may feeling na hindi ka kailangan, bakit ba ako nasa relasyon na 'to, hindi ko naman nararamdaman na, nagde-depend sa akin o umaasa man lang itong si Sky. Anong magagawa natin? Talagang, for so many years, ganoon nga siya, 'di ba? At wala namang masama do'n, Josh. Walang masama do'n. Patience is a virtue, okay? It's too early na tignan na seryosong problema ang pagiging very independent nitong girlfriend mo na sabi mo pa nga ay NBSB o ikaw ang first boyfriend. Nasa adjustment stage pa kayo. 6 months pa lang kayo sa relationship ninyo. Kalahating taon. Hindi pa enough yan. Para sa akin, ha? Hindi pa enough yan na masabi nyong kilala nyo na ang isa't isa ng lubusan. 'Di ba? What you can do is be supportive and don't get intimidated. Okay? Maging supportive ka. Yan ang role mo, Josh. Kahit pa nga ang idea mo siguro ng pagkakaroon ng karelasyon ay yung may problema ako. Halika nga dito, punta ka sa bahay. Hindi ko makuha yung hindi ko abot yung suklay ko, nasa taas ng aparador. Yan yung mga ganyan. kung ganun yung mga idea mo. Pero hindi, halimbawa, kapag ka nga may problema sa office, may katampuhan siya na friend niya, usap naman tayo kasi ganito, ganyan. Hindi nga ganun si Sky. Ibig sabihin ba nun, hindi ka niya kailangan? Hindi. Kailangan ka niya. Kaya nga pinapasok ka niya sa buhay niya. Excited ka lang na maging shoulder to cry on. Excited ka lang doon sa idea na ikaw ang kanyang magiging knight in shining armor. Na ikaw yung savior niya sa mga problema niya. Kasi nga, totoo naman na nakaka-boost din ng ating confidence as a partner ang pagiging ang pagtulong sa kapareha natin, maliit man o malaking bagay o issue tungkol sa kanya yung masosolve mo. Ayan, for her. Yan, yung mga ganoon yan wag kang masyadong excited. Darating yan. Darating yung panahon na yan, Josh, Pero, hindi kasi ganyan talaga ang nakasanayan naman itong si Sky. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. Nung wala ka pa sa buhay niya, sabi mo nga ay siya yung alam niya kung anong gusto niya. Alam niya kung kailan niya kakailanganin yung kung anumang bagay na i-grab niya. 'Di ba? I-acknowledge mo na lang. I-acknowledge mo. Yan ang role mo sa ngayon. I-acknowledge mo na yun ang strength niya yung pagiging independent niya sa decision making with regards doon sa kanyang mga personal na mga problema, mga personal issues. Kung kaya niya, kaya niya. Bakit mo naman questionin na kaya niya ngang resolbahin 'Di ba? Kaya niyang resolbahin, irespeto mo yung independence niya. Nakasanayan niya 'yan. Ngayon, ang problema, okay? Ito, ang problema kapag ka ikaw ay sinagot bilang boyfriend pero parang non-existent ka or parang honorary title holder ka lang na may boyfriend ka pero pasunod-sunod ka lang diyan, ikaw pa yung namamanipulate tapos ikaw pa yung sige diyan ka na muna. Ay hindi may date tayo pero hindi meron muna akong gagawin diyan ka muna. Alam mo yon yung mga ganoong tipo na parang teka, iyan ang matindi.
Oh, yan ang problema kapag ganyan ang treatment sa'yo. Ngayon, kung hindi naman at nami-miss mo lang or excited ka lang na parang hindi ako kinakailangan pa ng girlfriend ko pero nagagampanan niya naman yung pagde-date ninyo, nagkakausap naman kayo, nakapag-plan kayo for the future para sa relationship ninyo at ang hinahanap mo lang naman sa ngayon ay yung sandal niya sa'yo sa mga maliliit na bagay sa personal na buhay niya, darating kayo dyan. Kasi alam mo, yung mga tao na lumaki na very confident and independent, ano yan bihirang-bihira yung mga taong pinagkakatiwalaan nila na magdedesisyon para sa buhay nila. Okay? May mga experiences yan, not necessarily negative experience. It's just that baka yun ang training sa kanila bilang mga bata noon na wala kang iba maasahan kundi ang sarili mo. O pwedeng yung kahirapan, pwedeng ang yung training ng mga magulang sa kanila. Maraming mga pwedeng panggalingan yan. But then, hindi mo pa pwedeng puwersahin na mag-adjust ang isang karelasyon dahil lang sa ang idea mo ay dapat ako ang boyfriend, dapat ako dependent ka sa akin, dapat. No, hindi ganon. Ikaw ang kailangan may adjustment sa ngayon. 'Di ba? Kailangan i-up mo yung appreciation mo sa kanya as a very strong, independent woman. 'Di ba? Yun yung i-acknowledge mo yung fact na ganoon siya. Yung iba nga diyan namomroblema dahil very clingy naman, very dependent naman yung yung mga jowa nila. Na tila hindi na makakilos at hindi na kuno makahinga kapag hindi ka nakapag-message. Babalik na naman tayo doon sa pinag-uusapan natin minsan na, hindi ka nag-good night, hindi pa ako nakakatulog tuloy. Pumasok na ulit ako ngayon. Kaya naman, babe, hindi ko hindi mo ko tinatanong kung nag-lunch na ba ako. Hindi pa ako kumakain tuloy. Hindi ako makakain. Kagabi pa hindi kumakain. Makainis ka. Di ka dito. Yan yung mga ganyan. Gusto mo ba yun? Yung very dependent na tao? Gusto mo? Yung katulad nitong si Sky. Na independent, kaya niya. Pwede mong iwanan na mag-isa dyan. Ngayon, the challenge ay ikaw ba ay magpapa-intimidate? Dapat nga bang ma-intimidate ka sa ganyang klase ng personality? Because I don't think so. 'Di ba? Ang sikreto sa mga ganyan tao, just let them be. Okay, hayaan mo sila at meron talagang lugar, merong tamang panahon na kakalabitin ka niyan at sa'yo yan lalapit. After all, kaya nga pinapasok ka sa buhay niya dahil kailangan ka niya. Ganyan naman 'Di ba? Mapababae, mapalalaki. Hindi naman sa hinihiling natin na maging mahina yung kapartner natin. It's just that meron talagang mga pagkakataon na kapag strong ang personality ng kapartner mo na feeling mo nababaliwala ka but no, nirerespeto lang rin nila yung oras mo, nirerespeto nila yung mga individual decisions na kailangan nilang gawin para sa kanilang sarili. Ayaw lang makapang-abala. Ayan, pero wag mong iisipin na ikaw ay binabaliwala. Mali yun. Ikaw ang magpalit ng mindset. Okay? Si Josh. Eto, tignan natin kung mayroong mga reaksyon dito. Sabi ni Fema Pascual, bakit nasa taas ng aparador yung suklay? Ewan ko, naglaro may binatong butiki. Katakot ako, may butiki. Binato, nandun sa taas tuloy yung suklay. Ewan ko sa inyo. Sabi ni Fema pa, yun nga, hintayin mo, mag-open din siya sa'yo. Baka naman kapag ka nag-open siya, hindi mo naman din matulungan o hindi mo naman din alam ang gagawin. Yun nga, kaya kailangan paghandaan mo. Paghandaan mo yung ganyan mga bagay. Ayan, sabi naman ni Gail Enriquez, may pinatatamaan ka ba, Kuya Poy? Ay, bakit, Gail? Ganyan ka ba minsan? Hindi makakain kasi hindi minessage na, kumain ka na ha, huwag ka magpapalipas ng gutom ha. Ayan. Tuloy ako makain. Kakainis ko.
Okay. Ayan, kaya naman, Josh, huwag ka mag-overthink. Okay? Ayan, alam mo maganda sa relationship yung may drama konti, yung may lambingan konti. Magiging malambing din itong si Sky. Just give it time. Oo, at ikaw naman, pasensya ang meron dapat yung patience. O, 'di ba? Yan nga yung pambungad ko sa'yo kanina eh. Patience is a virtue. Oo, kaya kailangan na mas kilalanin nyo pa yung isa't isa at wag nating hilingin na maging mahina yung partner natin sa ganito, sa ganyan, just so malaman natin na dedepende sila o aasa sila sa atin. Hindi, i-acknowledge mo yung strength ng partner mo kung ganun talaga yung personality niya. Ayan, at huwag ka mainip, kakailanganin ka rin yan. Hindi nga, actually, kaya nga siguro siya ganun magdesisyon because your mere presence gives her confidence. 'Di ba? Yung malaman niya lang na meron akong boyfriend na katulad ni Josh na supportive sa akin, hindi ko na kailangan pang itanong sa kanya ano ba ang gagawin. Basta alam ko lang na meron akong kasama sa mga desisyon ko sa buhay. Yun na, yung nagbibigay sa akin ng confidence. Yun na, yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. 'Di ba? Kasama ka pa rin dun kung bakit siya ganyan. At very confident, very independent ang tingin mo. Pero kasama ka sa nagbibigay ng lakas ng loob at nagpapatibay sa kanya. Okay? Ikaw talaga ha, Josh ha? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.